Gumawa at nagluto nga pala ako ng barbecue dahil day off ko. Tapos gumawa na rin pala ako ng masarap na sausawan. Malilate na nga akong gumising dahil sinulit ko yung tulog ko. Pang umaga lagi kasi ang aming pasok sa trabaho. Dahil day off ko naman, okay lang kahit malate akong gumising. Kahit mahaba yung tulog ko, inaantok pa rin ako. Napasin ko rin na napakahaba na pala ng buhok ko. Tapos kulot pa pala ako. Manang-mana ako sa mama ko. Marami nga nagsasabi ba't hindi daw magpagupit dahil napakahaba na ng buhok ko. Ang sabi ko naman, okay lang yon. Kailangan ko talaga mahaba ang buhok dahil sa Euro. Malamig dito mga karepa. Kapag mahaba ang buhok mo, medyo nababawasan yung lamig. Ang kaso nga lang, pinagkakamalan ng mga babae sa may trabaho. Napapatanong nga yung mga ibang lahi kung babae daw ba ako, lalaki. Pagkatapos ko magsipilo at maghilamos, dumiretso naman ako sa may kusina. Naglagay nga pala ako ng tubig dito para yung mga kasama ko mamaya pagising din, may tubig pa rin yung electric kettle. At para kung gusto nila magkape, initin na lang nila ulit. Alam nyo ba, nakakamiss din pala yung ganito, no? Nung nasa Pinas tayo. Pagkagising natin, may narinig tayong tilawak ng manok. Dito sa may abroad, napakatahimik, wala kang maririnig na ganon. Tapos pagising mo, dediretso ako sa kusina para magkape. Naalala ko pa nun mga karepa dati. Pagdating nila mama at papa, meron silang dalang mga tinapay. At nung elementary at high school kami, naalala ko pa tuloy. Naalala ko at na-miss ko rin yun, yung hinihintay ni mama sa madaling araw, yung nagtitinda ng pandesal. Nakakamiss talaga ng sobra yung mga nakasanayan natin sa may Pinas. Nagising na pala yung mga kasama ko sa may kwarto. Sabay pala kami ng day off na parang Gilbert. Tapos paring Ado naman na maya pa ang pasok. Pagkatapos ko magkape, naisipan ko ang gumawa ng barbecue. Hindi ko alam bakit bigla ako nag-crave. Gagawa muna nga pala ako ng pang-marinade. Ito lang pala ang ginawa ko. Naglagay ako ng toyo, ng bawang, suka, at paminta. Maglalagay na nga rin pala ako ng chili paste. Gusto ko kasi maanghang yung ating barbecue. Naglagay na rin ako ng asukal. Naalala ko nga pala, wala rin pala ako nabiling ketchup kahapon. Pero pwede na ito mga karepa. Pagkatapos ko matimplahan, inilagay ko na rin yung baboy. Tapos hinalo-halo ko na rin para kumapit yung lasa. Sunod naman, itinakpan ko na. Tapos ilalagay natin sa may rep. Mamaya pa naman natin ito lulutuin. Patagalan pa natin ng konti para mas kumapit pa yung lasa dito sa may baboy. Napasilip nga pala ako sa may schedule. At ayun, kami pala ang cleaners ngayong araw na to. Saktong-sakto talaga yung aking day off, no? Dito sa aming room, meron may mga schedule kung kailan ang mga maglilinis. Araw-araw kasi tuwing aalis kami, meron nagche-check ng aming accommodation. Kapag nakita nilang madumi, may penalty kami. Kaya araw-araw kailangan malinis ang aming accommodation. At siya nga pala, libre nga pala ang aming tinitirhan. Ito rin talaga ang napakalaking bagay para sa mga OFW. Libre kuryente, libre wifi at libre rin ang tubig. Ang kinagandahan pa dito, may mga gamit na sa loob, meron ng ref, meron ng washing at meron na rin mga gamit sa kusina. Kaya malaking tipid para sa amin to. Lumabas nga pala kami, parang Gilbert dahil magtatapon kami ng basura. Partida mga karepa, nakasando lang ako pero sa labas napakalamig talaga. Si parang Gilbert nga naka-t-shirt lang tapos naka-short pa. Tapos ng snow dito pero malamig pa rin. Kung napapansin nyo nga na napakarami ng mga basurahan. Bawat basurahan kasi ay may mga dapat lagyan. Nakahiwalay kasi yung mga basura dito. Merong basurahan para sa mga kanin, sa mga plastic at sa mga karton. Kaya maraming basurahan dahil marami pala kami sa aming accommodation. Iba-iba kasi mga lahi ang mga kasama namin sa may trabaho. Pagbalik namin sa may kwarto ay kinuha ko na yung ating minarinade na baboy. Hindi nyo na itatanong, isa akong street food vendor dati. Iba-iba yung mga sinubukan kong negosyo, kasama ko ang magulang ko. Wala lang, share ko lang. O ayan mga karepa, gawa na rin ang ating barbecue at iluluto na natin. Dapat nga magluluto na lang tayo sa may labas, doon sa may ulingan. Ang kaso nga lang, napakalamig mga karepa sa labas. Sakto nga ay meron kaming oven dito, kaya dito na lang tayo magluluto. At para hindi na rin tayo magpaypay at mausukan, diba? Sakto, habang hinihintay natin maluto yung ating barbecue, maglalaba na muna ako. Ang halos mga nilalaba ko nga pala ay mga medyas. Sobrang lamig kasi dito mga karepa, kaya kailangan lagi ka nakamedyas. At yung medyas mo, dapat makapal na makapal. Dati nung nasa Pinas ako, kapag nagtatrabaho ako, naglalaba lang ako gamit ang kamay. Pero ngayon, eto na, kahit nagkatrabaho ako, gumagamit na ako ng washing at hindi ako nahihirapan. Lalo na kapag pagod ako, hindi ko na kailangan magkusot-kusot pa, hihintayin ko na lang matapos yung mga damit ko sa may washing machine. Nagkakaroon na ako ng mahabang pahinga. Binalikan ko na nga pala yung ating barbecue at tapasin ko nga na parang luto na siguro to. Pwede na siguro tong kunin. Nagugutom na rin talaga ako, hindi ko na matitiis. Pero bago nga pala ako kumain, gagawa muna ako ng masarap na sausawan. Naglagay nga pala ako ng maraming sibuyas, bawang at sili sa ating suka. Naglagay nga rin pala ako ng konting asin at asukal. Gusto ko kasi yung suka natin ay medyo matamis-tamis. O ayan, okay na at pwede na tayong kumain. Grabe no, sa day off ko, ang dami kong ginawa. Nagluto ako ng barbecue, naglinis ako, naglaba ako. Tapos mamaya, tulog. Tapos bukas, trabaho na ulit. Tara mga karepa, kain tayo. Habang kumakain nga pala ako, gusto kong magpasalamat sa mga followers ko na walang sawang panonood at nakasuporta sa akin kahit medyo busy at madalang lang ako mag-vlog. Maraming salamat sa inyo mga karepa. Pag uwi ko ng Pinas, doon ako makakabawi sa inyo.